Nakakain na ba kayo nito, inday-inday o cassava balls in English? Kung hindi pa, tara gawa tayo para makita nyo kung paano ito gawin. Gawa pala ito sa kamuting kahoy, kaya sa reseping ito gagamit lang tayo ng kalahating kilo ng cassava. Binelatan ko lang, ginadgad ng pino, tapos pinigaan. Ito pala yung pinagpigaan, huwag natin tong itapon kasi kukunin pa natin dito yung cassava starch. Ang cassava starch kasi ay tumutulong yan para maging makunat ang ating inday-inday. Pagkatapos ay nilagay ko na siya sa mixing bowl, naglagay na rin ako ng 1/4 cup milk, 1/2 cup sugar, kunting asin, at yung pinagpigaan kanina, yung cassava starch, nilagay na rin natin. So, hinalo na natin after that. Pagkatapos ng haluin ng mabuti ay ganito na yung itsura niya. Natunaw na yung asukal kaya medyo hindi na siya dry. Hatiin lang natin to sa tatlo at talagyan natin ng food color. Ang una ko ngang nilagay na food color ay red, tapos green, and orange. Katapos ko ngang malagyan lahat ng food color ay naglagay na rin ako ng kunting mantika sa aking mga kamay para magbilog-bilog na tayo. Dito ay gumamit lang ako ng 1/2 tablespoon para sa ating sukatan at pagkatapos ko nga mabilog lahat ay nakagawa tayo ng 6 bilog bawat kulay. Bali meron tayong 18 pieces cassava balls. Ngayon, i-steam natin to sa loob ng 45 minutes. Pwede nyo rin i-rekta to sa tubig. Pero ayaw ko kasi ng ganun kasi mabasa yung ating cassava balls. At pagkaluto nga ay dinerecho na natin itong pinagulong sa desiccated coconut para i-coat. Pagkatapos ma-coat ng mabuti ay tinusok natin ito sa stick dahil ganun talaga ang packaging nitong inday-inday para siyang naka-barbecue style. At ganito na nga yung pinaka-final output, no. Sobrang simple lang ng recipe pero masarap din talaga siya. Try nyo para masubukan nyo at matikman nyo yung sinasabi ko, talagang masarap siya. Simple lang. Simple lang yung lasa, maalat-alat na manamis-namis. Para siyang may pagkahawig sa... Para siyang pinatigas na pichi-pichi lang. Ganun yung pagkalasa nito.